Ang kapayapaan po ng Diyos Ama at ating Panginoong Kristo ang manatili sa atin. Magandang araw, magandang oras. Muli po, anumang oras po tayong nakakarating sa iba't ibang panig ng daigdig. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon at mayroon tayong muling mabuting pagkakataon na atin pong maisagawa ang dating daan na worldwide Bible study. Kasama po ng ating mga kapatid sa Church of God International. Muli po, samahan ninyo kami sa mga susunod na oras ng pagdudulang ng mga aral at katwiran ng Diyos mula sa banal na kasulatan. Kasama po natin ang kapatid na Eli Soriano. Kapatid na Eli, magandang araw po sa inyo. Magandang araw, magandang gabi, mga kapatid. Saan man kayo naroroon ngayon, anumang oras kayo datnan ng ating pong broadcast. Salamat po sa Diyos at muli ay meron tayong pagkakataon. Agad po tayong magpasimula sa ating pong tinatalakay na paksa. Alam nyo saan natin pinasimulan ito, yung magkakakontrang aral. Kasi ang Biblia, gaya ng ating napag-aralan, wala pong kontradiksyon sa Biblia. Ulitin ko lang yung talata sa 8:8 hanggang 9 ng Kawikaan. Pakinggan niyo po. Lahat ng mga salita ng aking bibig ay sa katwiran. Walang bagay na liko o suwail sa kanila. Pawang malilinaw sa kanya na nakakaunawa at matuwid sa kanila na nakakasumpong ng kaalaman. Ayun, walang bagay na liko o swail sa salita ng Diyos. Lahat ng salita ng aking bibig ay sa katwiran. So, ginarantyahan ng Diyos sa pamagitan ng kanyang karunungan na lahat ng sinasabi niya walang liko, walang swail, walang perverse, walang contradiction. At nakita natin ang contradiction kung saan nanggagaling doon sa pagkakatranslate at sa madalas yung paggamit ng mga pastor ng iba't ibang interpretasyon. Kaya magkakontra ang interpretasyon ng Sabadista sa Katoliko, ng Saksi ni Jehova sa Sabadista, ng Protestante sa Saksi ni Jehova, etc. Diyan po lumilitaw ang mga kontradiksyon sa Biblia. Pero ang isang nakakapagtaka, pagka mismong sa isang relihiyon, kontra-kontra ang aral niya, lalong grabing pagkakamali kasi gaya ng sinasabi ko po sa inyo, marami pong aral sila na nagkontra-kontra through the years. In less than around 50, 30 years, naglitawan na ang mga contradiction sa tinuturo. Nagpapatunay na ang iglesyang ito that claims supremacy over any other church on earth, na nagsasabing sila lang ang maliligtas, sila lang ang totoo, ay hindi totoo. Parang Katoliko rin, sila ang totoo, fuera de la Iglesia Católica sin salvación. Outside of the Catholic Church, there is no salvation. Yan ang aral nila. Claim ng Katoliko yun. Pero mayroong mga kontra ang Katoliko sa kanyang sariling aral. Ang isa dyan yung matagal na panahon, halos 1,000 taon ang aral nila, mayroong limbo. At least, dumaan muna halos 1,000 taon bago na bago. Sa Katoliko, dineklara na walang limbo. Samantalang yung mahigit na 200 papa na nakaraan, itinaguyod yung salita at paniniwalang mayroong limbo na pagkaraw ang isang batang bagong panganak, hindi nabautismuhan, ay pupunta sa limbo. Yan po ay idininay ng Iglesia Katolika kamakailan lang, 2006. Yan po ang nangyari. Pero kung nakakita man tayo ng pagbabago, at least matagal-tagal na tinaguyod nila. Bakit ko sinasabi ito? Para manira. Hindi po.
para patunayan sa inyong mali ang aral. Kasi kung ang aral tama, kagaya ng aral ni Kristo, 2,000 taon na nakakalipas, yun pa rin ang aral ni Kristo. At yun ang kanyang ibinilin sa mga apostol. Ituro nyo sa kanilang ganapin lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon o ng sanlibutan. Ibig sabihin, ang aral ni Kristo is permanent. Yan po ang ating binibigyan pansin. Hindi para manira, kundi para ipakita sa mga nag-aaral ng Biblia kung asan ang punto ng pagkakamali. At yan po ang ating ipagpapatuloy na talakayin. Unang-una, kaugnay po nung napag-aralan natin, ang tunay na iglesia, tinatawag yan sa pangalan ng may-ari. At ang pangalan ng may-ari ay Diyos. Kaya tawag doon, Iglesia ng Diyos. Sa lahat po ng Biblia, ang mababasa sa Greek manuscripts, sa English, sa Latin, ang nakalagay, Iglesia ng Diyos. Ecclesian Tuo Theo. Sa Latin, ang nakalagay, Iglesia rin ng Diyos. Ang sabi sa Latin, Ecclesiam Dei. Ecclesiam Dei. Sabi sa English, Church of God. Ang sabi sa Kastila, Iglesia de Dios. Yan. Kasi ang talagang pangalan na dapat itawag, nag-umpisa po kasi tayo sa pangalan. Kumbaga, sa pag-iimbestiga, tinatanong mo muna ang taong iimbestigahan mo, alamin mo muna kung ano talaga pangalan. Ano? Itong ating iniimbestiga, ang pangalang iniutos ipambati sa lahat, gaya ng napag-aralan natin. Hindi naman yun ang pangalang iniutos ipambati. Ang iniutos ipambati sa lahat, hindi ang pangalan, kundi yung banal na halik. Ngayon, ang opisyal na pangalan ay ang pangalan ng may-ari kasi yun ang dapat itawag at yun din ang iniutos ng Diyos o kalooban ng Diyos mula pa ng una. Pero pakikita ko sa inyo ngayon, mga kapatid, ang misinterpretasyon, ang maling pag-a-apply at interpretasyon sa Biblia. Kung atin pong titignan sa Biblia, hindi po ipinahihintulot ng Diyos na ang tao magtayo ng relihiyon o ng iglesia. Yun po ang sinasabi sa 127:1 ng awit. Pakinggan nyo. Malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Ayan, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, ang sabi ng kasulatan, walang kabuluhang nagsisigawa ang nagtatayo. So ang dapat palang magtayo ng bahay, ito'y hindi bahay na literal o material. Ito'y bahay na ang Diyos lang ang may karapatang magtayo. Malibang ang Diyos ang magtayo, walang kabuluhang gumagawa ang nagtatayo. Alin pong bahay ito na ang Diyos lang ang may karapatang magtayo? Sa unang Timoteo 3:15, pakinggan ninyo. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay, at haligi at saligan ng katotohanan. Ang bahay pala na ang Diyos lang ang pwedeng magtayo ay ang iglesia, ang bahay ng Diyos, ang iglesia ng Diyos. At ang Diyos na nagtayo ay Diyos na buhay, hindi patay. Ngayon, mga kapatid, kung ang Diyos lang ang may karapatang magtayo ng bahay at talaga namang siya ang nagtayo, kaya ang pangalan dapat manggagaling doon sa nagtayo. Yun ang opisyal na pangalan nung itinayo na iglesia o bahay. Napag-aralan na natin. Pero ang
ang birada, alin daw ang pangalang itatawag, mag-isip lang po kayo, hindi po tayo naninira. Uulitin ko lang basahin. Doon sa 43:7 ng Isayas, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Pagkatapos i-cite yung sitas, ang paliwanag nila, ano ang pangalang itatawag sa lahi ng sugo? Tatawagin sa pangalang nilikha ng Diyos. Mali agad ang entrada eh. Kasi ang nakasulat sa sitas, bawat tinatawag sa aking pangalan. Bawat tinatawag sa aking pangalan, koma, at yaong aking nilikha. No? Hindi nilagay na bawat tinatawag sa aking pangalan na aking nilikha. Hindi naman yung pangalan ng nilikha eh. No? Ang sabi, bawat tinatawag sa aking pangalan, sabi ng Diyos, at yaong aking nilikha. Kasi merong mga tinatawag sa pangalan ng Diyos, hindi naman ang Diyos ang lumikha. Bakit po? 139:20 ng awit. Pakinggan nyo. Sapagkat sila'y nangagsasalita laban sa iyo ng kasamaan at ginagamit ng iyong mga kaaway ang iyong pangalan sa walang kabuluhan. Ang palang paggamit sa pangalan ng Diyos, ang gumagamit kaaway. Ginagamit sa bagay na walang kabuluhan. Halimbawa, ang walang kabuluhan, iglesyang itinayo ng tao, nagtuturo ng aral ng tao, walang kabuluhan yung iglesia na yan. Pero pinapangalan ng iglesia ng Diyos. Basahin natin ang 7:7 ng Marcos, kapatid na Daniel. Datapwat, walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ng mga utos ng mga tao. Ayan, walang kabuluhan pag ang isang samahan ay nagtuturo ng iniaral at utos ng mga tao, sabi ng Biblia. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Merong mga ginagamitan ng pangalan ng Diyos, pero walang kabuluhan. Gaya ng mga Diyos-Diyusan, yung mga ribulto, iniuugnay sa Diyos, pero walang kabuluhan yon. Sabi ng Biblia, ang mga Diyos-Diyusan ay walang kabuluhan, sabi ni Pablo sa unang Korinto, na ang Diyos-Diyusan walang kabuluhan. Pero ginagamit nila ang pangalan ng Diyos doon sa mga Diyos-Diyusan na yon. Kaya ang sabi ng Diyos ay walang kabuluhan ang paggamit nila ng pangalan ng Diyos kasi ginagamit nila sa walang kabuluhan, sa hindi tama. Ngayon, yung nasa Isayas, kung babalikan natin, ang sinasabi ng Diyos, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha. Pagka ang tinatawag sa pangalan ng Diyos ay Diyos mismo ang lumikha, yun ay sa aking kaluwalhatian. Yun ang kaluwalhatian ng Diyos, that is representing His glory. Anumang tinatawag sa pangalan ng Diyos at yun ay linikha ng Diyos, Kanya yun, yaong aking nilikha sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Hindi lahat ng tinatawag sa pangalan ng Diyos ay sa kaluwalhatian ng Diyos. Kasi ginagamit ng mga kaaway ng Diyos ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Pero ang sa kaluwalhatian ng Diyos, yung tinatawag sa kanyang pangalan na siya ang gumawa, siya ang nag-anyo at siya ang lumikha. Sana nauunawa ninyo yung talata, mga kapatid. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha. Hindi bawat tinatawag sa aking pangalan na aking nilikha. Hindi ganon. Hindi pangalan ang nilikha kundi yung nilikha niya
Yung inanyuan niya, yung ginawa niya, pag yun ang tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanyang kaluwalhatian. Tandaan niyo mga kapatid, bagay o anuman na tinatawag sa pangalan ng Diyos na galing sa Diyos, galing sa kanyang pagkalikha, galing sa pagkaanyo na sa kanya at yung ginawa niya. Parang ang iglesyang totoo. Ang iglesia, Diyos ang gumawa, Diyos ang nagtayo, Diyos ang lumikha. Sa 12:28 ng unang Korinto, sabi doon, ang Diyos ay naglagay ng ilan sa iglesia. Una-una, apostol, ikalawa, propeta, ikatlo, guro, mga himala, etc., etc. So ang nagporma o nag-anyo ng iglesia ay ang Diyos. Ngayon, pag ang iglesia na ang Diyos ang nagporma, tatawagin sa pangalan ng Diyos, yun ang kanyang kaluwalhatian, yun ang kanyang kaligayahan. Pero iglesyang ang tao ang nagpundaran, tao nagtayo, tatawagin mo sa pangalan ng Diyos, para kang tinawag mo yung tanso na ginto, misnomer ang tawag sa English doon. Papaangkin mo sa Diyos, hindi naman talaga sa Diyos, hindi naman siya lumikha, hindi naman siya ang nag-anyo, hindi naman siya ang gumawa. Misnomer, no? Parang tanso, tinawag mong ginto, hindi aplikable. Ang pangalan nagpapakita ng autentisidad o legitimacy ng isang bagay. Ang pangalan po, representasyon ng napakahalagang bagay sa Biblia. Ang pangalan ay hindi dapat pinepeke. Ang pangalan hindi dapat ginagamit sa walang kabuluhan. Lalo na ang pangalan ng Diyos. Pagka ginamit mo ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, hindi ka aariing walang sala. Ang sabi doon sa Exodo, hindi aariin ng Diyos na walang sala ang sino man bumanggit sa kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Tandaan niyo mga kapatid. Kaya yung paggamit ng pangalan ng Diyos, meron niyang direksyon. Ang Diyos mismo ang nagsabi. Sabi niya, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Ang criteria, tinatawag sa pangalan niya at nilikha niya. Yun ang sa kaluwalhatian niya. Tinatawag sa pangalan niya, ginawa niya. Tinatawag sa pangalan niya, inanyuan niya, yon ang sa kanyang kaluwalhatian. Ulit-ulitin nyo ang talata, maintindihan nyo. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha. Hindi yung pangalan ng nilikha. Yung pangalan ng ipinantatawag dun sa nilikha niya. Dun sa kanyang inanyuan, yung kanyang ginawa. Bawat tinatawag sa kanyang pangalan na kanyang nilikha, na kanyang inanyuan, na kanyang ginawa, yun ang kanyang kaluwalhatian. Yun ang ibig sabihin ng Diyos. Ito na ngayon ang siste. Pagdating na ma-cite yung talata, dinuktungan ng kanyang sariling kaisipan. Ano ang wika? Ang pangalang itatawag ng Diyos sa lahi ng sugo? Wala naman tayong nakitang 43:7 lahi ng sugo doon sa 7, no? Pero palutsutin na natin dahil meron sa ibang talata, no? Ano ang pangalang itatawag ng Diyos sa lahi ng sugo? Tatawagin sa pangalang nilikha ng Diyos. Mga kapatid, doon sa talatang binasa, wala namang nakalagay na yung pangalan ng nilikha eh. Sa 43:7, ang pangalan ang ipantatawag sa nilikha. Ang pangalan ang ipantatawag sa ginawa. Ang pangalan ang ipantatawag sa inanyuan. At pagka ang pangalan ng Diyos, dun mo itatawag sa bagay na ang Diyos ang nag-anyo, ang Diyos ang gumawa, at ang Diyos ang lumikha, yun ang wika ay sa aking kaluwalhatian. Pero rito, binaluktot na intentionally eh. Ano ang wika? Ang pangalang itatawag sa lahi ng sugo. Tatawagin sa pangalang nilikha ng Diyos.
Alineka yung pangalang nilikha ng Diyos sa kanyang ikaluluwalhati. Binasa ngayon yung 2:36 ng gawa. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos ang pangalan ni Kristo. Hindi po Ang nasa sitas, na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ang ginawa ng Diyos, hindi yung pangalan, kundi ang ginawa ng Diyos yung kanyang pagka-Panginoon at pagka-Kristo. Ulitin natin, no? Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ang ginawa ng Diyos, yung pagka-Panginoon at pagka-Kristo ni Jesus na inyo ang wikang ipinako sa krus. Iyon ang ginawa ng Diyos. Hindi ang ginawa yung pangalan. Hindi po, mga kapatid. Yung pangalan, hindi ginagawa yon, itinatawag yon. Tandaan nyo. Ang pangalan, itinatawag, hindi ginagawa. Itinatawag. Sa talata, liwanag. Ang ginawa ng Diyos, yung pagiging Panginoon ni Kristo. Bakit po? Kasi ang original na Panginoon, ang Ama. Kaya nagkaroon ng ikalawang Panginoon si David. Ginawa kasi ng Ama yung kanyang anak na Panginoon din kagaya niya. Basahin natin ang 111 ng awit. Sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan hanggang sa aking gawing tungtungan mo ang iyong mga kaaway. Nakita nyo? Ang Panginoon ni David ay dalawa. Yung isang nagsasalita at yung isa pinagsasabihan. Sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon, umupo ka sa aking kanan. So merong Panginoon na nakaupo, tapos merong Panginoon na nakaupo sa kanan nung unang Panginoon. Kaya sa Biblia, ang diwa, mga kapatid ng Biblia, ang orihinal na Panginoon ay ang Diyos. Nung hindi pa ipinakikilala yung kanyang anak, nag-iisa siyang Panginoon. Yung nababasa natin sa Deuteronomio. Pakilagay yung talata sa Deuteronomio. Sa 6:4, kapatid na Daniel. Dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Noong hindi pa po ginagawang Panginoon si Kristo, hindi pa siya ipinapahayag sa Israel. Nung bagong kalalabas lang nila sa Ehipto, sabi ni Moises, dinggin mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos ay isang Panginoon. Di iisa lang. Pero dumating ang panahon, nagdeklara si David, sinabi ng Panginoon, sa aking Panginoon. Nagkadalawa. Bakit dalawa? Kasi nang ipakilala ang Panginoong Jesus sa Israel, nang siya'y magkakatawan tao, ginawa siyang Panginoon ng Amang Panginoon. Yun ang sinasabi ni San Pedro. Pakatalastasin nga ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. So ang ginawa rito ay ang pagka-Panginoon ni Kristo. Ginawa siyang Panginoon at Kristo. Yun ang ginawa, hindi yung pangalan. Ang tanong, alin ang pangalang nilikha ng Diyos sa kanyang ikaluluwalhati? Ginamit yung 2:36. Pakatalastasin ng buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Yung 2:36 na ginamit, ang nilikha ron at ginawa ay ang pagka-Panginoon ni Kristo. Hindi yung pangalan. Hindi naman ang pangalang Kristo ang nilikha ng Diyos Mula sa Isaias 43:7, hindi ang pangalan ng nilikha ron, kundi yung pangalan itatawag sa nilikha.
Sa ginawa, sa inanyuan, ang itatawag yung pangalan ng Diyos. Pagka yung pangalan ng Diyos ang itatawag mo sa kanyang nilikha, sa kanyang inanyuan, sa kanyang ginawa, yun ay sa kanyang kaluwalhatian. Naluluwalhati ang Diyos pagka yung kanyang ginawa, nilikha, inanyuan, ipinorma, binuo, tatawagin sa kanyang pangalan. Doon siya naluluwalhati. Ayaw ng Diyos, tawagin mo sa ibang pangalan yung kanyang pag-aari. Dapat tawagin ang kanyang pag-aari sa kanyang pangalan. Yun ang naintindihan ni Daniel. O Panginoon, dinggin mo, patawarin mo yung pakinggan at gawin alang-alang sa iyong sarili, o Diyos ko, sapagkat ang iyong bayan at ang iyong mga tao ay tinatawag sa iyong pangalan. Yun din ang kalooban ni Kristo. Wala na ako sa sanlibutan, sabi ng Panginoong Hesus. Ang mga ito nasa sanlibutan. Ako'y paririyan sa iyo, Amang Banal. Ingatan mo sila sa iyong pangalan. Kaya nga iglesia ng Diyos ang ipinangalan sa iglesia. Kasi ang iglesia ng Diyos na totoo, ang Diyos ang bumuo, ang Diyos ang lumikha, ang Diyos ang nagporma. Kaya ingatan mo sila sa iyong pangalan, sabi ng Panginoong Hesus. Hindi niya sinabi, ingatan mo sila sa pangalan ko na iyong nilikha. Wala noon. Pero ang interpretasyon, ang pangalan daw ang nilikha doon sa 2:36 ng gawa. Ulit-ulitin niyo po ang talata. Ang ginawa sa 2:36 ng gawa, ang ginawa ng Diyos, yung pagiging Panginoon ni Kristo, hindi yung kanyang pangalan. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon. Ba't ginawang Panginoon? Kasi siya lang naman ang Panginoon sa Israel nung araw eh. Ang Panginoon Diyos lang, iisa lang eh. Pero para ipakilala yung kanyang anak na Panginoon, ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. So ang ginawa, yung pagka-Panginoon ni Kristo, hindi yung kanyang pangalan. Ang ginawa raw na pangalan na nilikha raw ng Diyos ay ang pangalang Kristo. Mali eh. Mali po mga kapatid. Mali sa sentido, mali sa lohika, mali sa konteksto. Mali sa konteksto. Kaya ako sinasabing mali sa lohika, mali sa konteksto, mali sa sa lahat ng paraan, mali eh. Kasi ang ginawa sa 2:36 ay ang pagkapanginoon at pagkakristo ni Jesus. Yun ang ginawa. Hindi yung pangalan. Maitama lang eh sa kanilang gusto eh. Kahit maliin na yung talata eh. No? Sana napansin nyo yan, ano, mga kapatid. Kaya pangalan pa lang mali eh. Nakabase sa mga pangangatwiran na topsy-turvy. Rocky. Umaalog. Hindi pirme. No? Kasi ang opisyal na pangalan, yung pangalan ng may-ari. Yung nagtayo na may-ari ang Diyos, siya ang nagporma ng iglesia, kinasangkapan niya ang Panginoon Kristo, sinugo niya sa lupa para maitayo ang iglesia. Pero ang ultimate na nagtatayo ng iglesia ay ang Ama, ang Diyos Ama. Sapagkat yun ang sinarhan ni Pablo sa 3:4 ng Ebreo. Bawat bahay ay may nagtayo. Datapot ang nagtayo ng lahat ng bagay ay ang Diyos. Yun talagang totoo, lihitimo, ang Diyos ang nagtayo nun. Kaya dyan sa mga punto na yan, makikita nyo kung paano nila iminamali ang nasa Biblia. Binaluktot yung 43:7, pinalitaw na yung pangalan daw ang nilikha, at binaluktot pati ang 2:36, pinalitaw na ang nilikha raw yung pangalang Kristo. Mali. Maling-mali po yan. Ewan ko, ano masasabi mo dyan, kapatid na Daniel? Kapatid na Eli, kagaya po ng sinasabi nyo, balik-balikan lang po, napakagandang maiintindihan kaagad eh. Maliwanag po kaagad, markado po dito, pakatalastasin nga
ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. So balik-balikan na lang po natin ito, hindi po tayo maliligaw na eh. Ang liwanag po nung ginawa ng Diyos na ano? Na Panginoon at Kristo, itong si Jesus. Hindi naman po nakalagay doon na ginawa ng Diyos ang pangalang Kristo o nilikha ang pangalang Kristo. Wala po eh. Dahil yun ang paliwanag nila. Maliwanag daw, lumabo nga po eh. Doon sa talatang ito ang sabi nila na ang pangalang Kristo ang nilikha ng Diyos. Balikan mo po ulit, wala naman doon yun eh. Hindi naman sinasabi. Ang sinasabi po doon, pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel. Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus na inyong ipinako sa krus. Yung pong point ninyo na huwag ka lang umalis doon sa sinasabi ng Biblia, tignan mo lang mismo yung konteksto nung sinasabi ng Biblia. Yung laman, hindi naman po mahirap intindihin ito siguro kahit ng isang hindi masyadong mataas ang pinag-aralan dahil simpleng paliwanag lang po yung makikita eh. Kaya nga po, ang ganda nung point ninyo, basahin lang ng basahin. Siguro po, ito yung isang ipinang-i-encourage natin. Ano po? Itong dalawang magkasunod na to, doon sa kanilang paliwanag at doon sa mismong sabi ng Biblia na sila mismo yung nag-cite. Ang isinasite nila 2:36. Ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Kahit na magtunog makulit po tayo, ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Yun po ang laman. Pagpaliwanag nila, ang sabi, ang pangalang Kristo ang nilikha ng Diyos. Saan po yun doon sa talata? Ang ginawa ng Diyos, ginawa niya na Panginoon at Kristo, si Jesus. Hindi naman sinabi doon yung ang pangalang Kristo ang ginawa ng Diyos. Sabi niyo nga po, yung pangalan ni tinatawag yun. Kaya po, wala na tayong masyado po siguro ditong ipapaliwanag at hindi naman kailangan din talaga nating paliwanagan dahil maliwanag naman po yung sinasabi ng talata. Na ang pinanggalingan pa nung kanilang argumento doon sa 43:7 na pinanggalingan nito, doon na lang din po. Doon na din po tayo sa sitas mismo na sinasabi para hindi na po nila mababaluktot. Yun ang babasahin natin. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Pagkatapos nung ipaliwanag po, tatawagin sa pangalang nilikha ng Diyos. Kasi ang gusto nilang ipaliwanag, ang pangalan daw itatawag doon sa lahi ng sugo, yung pangalang nilikha ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos, yung tinatawag sa pangalan niya at yung kanyang nilikha, dapat magkasama yon. Yung nilikha niya na tinatawag sa kanyang pangalan. Yun ang sa kanyang kaluwalhatian. Yung kanyang inanyuan, yung aking ginawa, sabi ng Diyos. Kitang-kita mo na CCP pa lang sila sa Biblia. Hindi mo alam kung intentional, pero malamang sa intentional, inalis yung sa para wag makagulo sa kanilang gustong patunugin. Pero sana mapansin ninyo mga kababayan, sa inyo mga nag-aaral ng Biblia, pansinin nyo lang ang sinasabi ko. Yung pangalan ng Diyos, yung tinatawag doon, at yung kanyang nilikha na tinatawag sa kanyang pangalan, yun ang kanyang kaluwalhatian. Hindi ang ibig sabihin niyan, yung pakahulugan nila, ang pangalang itatawag ng Diyos sa lahi ng sugo. Hindi naman ang pinag-uusapan sa 43:7, pangalang itatawag kundi ang pinag-uusapan doon, yung mga tinatawag sa pangalan niya, katutubong tinatawag na sa pangalan niya, at yung kanyang nilikha, yun ang kanyang kaluwalhatian.
Ang pinag-uusapan dito yung quality ng mga tinatawag sa pangalan ng Diyos at yung mga nilikha ng Diyos. Yun ang sa kanyang kaluwalhatian. Yun ang inanyuan niya, yun ang kanyang ginawa. Hindi yung pangalan ng ginawa niya na pangalang Kristo ang kanyang ginawa. May ginawa ang Diyos na pangalan para sa kanyang sarili, pero hindi para kay Kristo. Ang pangalan kay Kristo ay binigay ng Diyos yun. Hindi niya ginawa yun. Bigay ng Diyos yung pangalan ni Kristo at yung kanyang pagkapanginoon. Bigayan. 4:12 ng gawa, kapatid na Daniel. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Pangalan ni Kristo ibinigay, hindi ginawa ng Diyos. Kung meron man pangalang ginawa ang Diyos, yung pangalan niya para sa kanyang sarili. Wala kasing magbibigay sa kanya ng pangalan eh. Una siya sa lahat, siya ang makapangyarihan sa lahat. Kaya walang pwedeng magbigay ng pangalan sa kanya. Pero siya ang gumawa ng pangalan niya para sa kanya. Nasa Biblia, pag-aaralan natin yan sa mga susunod. Pero yung pangalan ni Kristo, hindi niya nilikha yun, hindi niya ginawa yun. Binigay niya yun. Basahin natin ang 1:3 ng Ebreo. Palibhasa'y siyang sinag ng kaniyang kaluwalhatian at tunay na larawan ng kaniyang pagkadiyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kaniyang kapangyarihan, ng kaniyang magawa na ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan, 4. na naging lalong mabuti kaysa mga anghel, palibhasa'y nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa kanila. Ayan, si Kristo naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel. Palibhasa ay nagmana, binigay ng Diyos sa kanya ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Alam nyo, napakalawak ng doktrina ng Biblia tungkol sa pangalan Kung mayroon mang pangalang ginawa ang Diyos, hindi yung pangalan ni Kristo. Yung pangalan niya ay pinamana sa kanya ng Ama yon. Binigay sa kanya yon. Siya lang ang binigyan ng ganung pangalan. Walang iba. Walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Yung pangalan ni Kristo, binigay ng Ama sa kanya yon. Siya ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa mga anghel. Pero para gamitin mo yung 43:7, palitawin mong ang pangalan ni Kristo nilikha ng Diyos. Hindi naman ganun ang ibig sabihin sa 43:7. At hindi rin naman ganun ang ibig sabihin sa 2:36 na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo itong si Jesus. Hindi naman yung pangalan ng ginawa ron Ang ginawa ron yung kanyang pagkapanginoon. Kaya sabi, pakatalastasin ang buong angka ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Itong si Jesus. Ang ginawa sa 2:36 ay ang pagkapanginoon ni Kristo at ang kanyang pagkakristo nitong si Jesus. Yun ang ginawa ng Diyos diyan sa 2:36. Hindi yung pangalan. Ngayon, ang pag-uusap tungkol dito sa pangalan, mga kapatid, ng iglesia, kung ang buong Biblia ang ating kukunin ng konteksto, kaya ko sinasabing konteksto, kasi ang paggamit ng bersikulo dapat in relation doon sa kapitulo at saka doon sa buong Biblia. Ang tawag po doon, konteksto. Dapat disiplinado tayo ng konteksto ng Biblia sa mga diwa na dapat nating maintindihan sa isang partikular na talata sa Biblia. Ang iglesia ng Diyos nakasulat sa Biblia.
Bakit nakasulat ito? Ayon sa konteksto. Basahin natin ang 14:37 ng unang Korinto, mga kapatid. Kung iniisip ni numan na siya'y propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya ang mga bagay na sa inyo'y isinusulat ko na pawang utos ng Panginoon. Ayan, maliwanag. Kaya pala ang mga isinulat ni Pablo, utos pala ng Diyos yan, kaya niya sinulat. So, ang base ng pagsusulat, kung ano yung inutos. Pagka hindi isinulat, ayaw ng Diyos na isulat yon. Basahin natin ang gist ng Apokalipsis sa versikulo 4. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana, at narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Kaya meron palang sinalita yung 7 kulog, susulat sana ni Juan nung makita niya. Pero sabi ng instruction sa langit, tatakan mo yan, huwag mong isulat. Kaya hindi nasulat sa Biblia yung salita ng 7 kulog. Bakit naman nasulat yung mga nakasulat? Sabi naman ni Pablo, talastasin niya ang lahat ng bagay na isinusulat ko, pawang utos ng Panginoon. Kaya nasulat yan, utos ng Diyos. Yung hindi nasulat, ayaw ng Diyos ipasulat. Ano ngayon ang disiplina? 4:6 ng unang Korinto. Pakinggan niyo. Ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat, upang ang sino man sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa iba. Para pala walang makapagpalalo, dapat, kasi yung pagpapalalo is going beyond what is right and what is good and what is correct. Para walang magkamali, walang magpalalo, sabi ng Biblia, ay sabi ni Pablo, sa amin, kay Apolos at saka sa kanya, saka sa iba pang ministro, ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. Dapat pala ang pagkatuto natin, yung exactly nakasulat, hindi dapat humigit. Tandaan nyo, yun ang disiplina. Kung ano yung ipinasulat, yun ang utos ng Diyos. Ano nakasulat? Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo. Ano yung nakasulat? Ang ginawa ng Diyos, yung pagiging Panginoon at pagiging Kristo ni Jesus, pinalitan. Ang paliwanag. Maliwanag sa talatang ito na ang pangalang Kristo ang nilikha ng Diyos. Wala ka namang mababasa doon sa 2:36 na yung Kristo ay nilikha ng Diyos, yung pangalan na yon. Ang ginawa ng Diyos, hindi nga nilikha ang nakasulat ginawa Ang ginawa ng Diyos ay yung pagiging Panginoon ni Jesus at yung kanyang pagiging Kristo. Ginawa ng Diyos yun, hindi yung kanyang pangalan. Ang layo nung nasa talata kasi sabi ng Biblia, wag hihigit sa nakasulat. Sabi sa 43:7, bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha, dalawang kategory, no? Tinatawag sa pangalan niya at nilikha niya. Ano ngayon? Ayun na yung verb that connects the subject. Ay sa aking kaluwalhatian. Yung tinatawag sa pangalan niya at yung nilikha niya, kasi meron tinatawag sa pangalan niya na hindi naman siya lumikha. Yung tinatawag sa aking pangalan, bawat isa ron na tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha, yun ang konklusyon, ay sa aking kaluwalhatian. Yaong aking inanyuan, oo,
yaong aking ginawa. Iyon ang kanya, yung tinatawag sa kanyang pangalan. Hindi sinasabi sa Isaias na meron siyang ginawang pangalan na ang pangalan na yun ay si Kristo. Ang pagkakadugtong talaga, kung mag-iisip ka ng rightfully, logically, and truthfully, truthful to yourself and truthful to the scriptures, wala kang pagkukuhanan ng duktong dito sa mga paliwanag na ito. Mind-boggling ito eh. Pagka hahanap ka ng dugtong, walang pwedeng iduktong eh. Walang tiyempo ng koneksyon eh. Kasi wala dun sa talata yung ipinapaliwanag eh. Hindi po paninira ito. Ito'y ang diwa ng kasulatan. Ang kasulatan po kasi ginagamit sa ikatututo sa katwiran, sabi ng ikalawang Timoteo. Ang lahat ng kasulatang kinasihan ng Diyos, mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala, yung pagtutuwid, sa pagsaway. Kaya ginagamit ko ito, hindi para manira, para ipakita sa inyo na yung tama, yung matuwid, hindi para manira. Mapapakinabangan ng mga banal na kasulatan sa pagtuturo, sa pagsansala. Masaway naman kayo. Kasi ginagamit ang Biblia sa pagsansala, sa pagsaway, sa pagtuturo. Kaya ko ito ginagamit para sawayin yung pagliligaw sa kapwa, yung pag-iimbento ng mga diwa o thoughts na wala sa Biblia. Wala kasi sa Biblia yun eh, yung kanilang gustong palitawin eh. At para mapatunayan ko sa inyo na sila mismo hindi nila naiintindihan yung kanilang mga pinagsasasabi, eto, yun daw mga wakas ng lupa, yun daw ay panahon. Panahon daw yun. Kaya para sa kanila, yun daw salitang mga wakas ng lupa, hindi raw lugar yon o dako. Bakit daw? Kasi ang mundo raw bilog, kaya walang wakas ang lupa. Biro mong pilosopya yan, ano? Sabi ko, hindi na kaya nag-iisip itong mga taong tumanggap nito, nitong paliwanag na ito. Ang mga wakas daw ng lupa, hindi raw yan ay lugar, kundi yan daw ay, ang gusto nilang palitawin, panahon. Hindi lugar. Kasi ang mundo raw ayon sa siyensya ay bilog at hindi lapad. Tanggapin ko, tama yun. Hindi naman talaga lapad ang mundo, bilog. Pero ayon ba sa Biblia, may wakas ba ang lupa? Meron bang wakas? Ayon sa Biblia, hindi ayon sa siyensya. Dalawa po ang tinatawag na lupa sa mundo, mga kapatid. Ang isang lupa ay tinatawag na eretz. Yung tuyo, yung lugar na tuyo, eretz, lupa yon, no? Yung isa, yung mundo sa kanyang kabuuan, eretz din, yung planeta. Pero talaga bang yung wakas ng lupa, hindi lugar? Ayon sa Biblia? Hindi ba lugar yon? Basahin natin ang Isaias na pinagkunan nila nitong talata sa 43:5. Kapatid na Daniel hanggang 6. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kalunuran. Aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo, at sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki na mula sa malayo, at ang aking mga anak na babae na mula sa wakas ng lupa. Ayon. Yung wakas ng lupa dyan, pinapatunog nila, panahon yan. Tingnan nyo ha, mag-isip lang kayo mga kapatid. Huwag muna kayong galit sa akin. Neutral muna kayo, Biblia muna ang pagbatayan. Sa versikulo 5, pakinggan nyo ha, sabi ng Biblia, huwag kang matakot, kausap ng Diyos ang kanyang inuutusan dito. Sapagkat ako'y sumasa iyo.
aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan, pipisanin kita mula sa kalunuran. Ano ba pinag-uusapan dito? Di ba lugar? Di ba lugar yan, mga kapatid? Ang kausap dyan, yung uod na Jacob. Basahin mo na nga ang uno, kapatid na Daniel. Ngunit ngayon ganito ang sabi ng Panginoon na lumalang sa iyo, O Jacob, at nag-anyo sa iyo, O Israel. Ikaw ay huwag matakot, sapagkat tinubos kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin. Pagka ikaw ay dumaraan sa tubig, ako'y sasa iyo. At sa mga ilog ay hindi ka tatakpan niyaon. Pagka ikaw ay lumalakad sa apoy, hindi ka masusunog. O magniningas man ang alab sa iyo. Sapagkat ako ang Panginoon mong Diyos, ang banal ng Israel, ang tagapagligtas sa iyo. Aking ibinigay na pinakatubos sa iyo ang Ehipto, ang Ethiopia at ang Seba. Yamang ikaw ay naging mahalaga sa aking paningin at kagalang-galang at aking inibig ka, kaya't magbibigay ako ng mga tao na pinakatubos sa iyo at ng mga bayan na pinakatubos sa iyong buhay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan at pipisanin kita mula sa kalunuran. O, diyan, nakita nyo ngayon kung sino ang kausap dyan. Ang Jacob o ang Israel. Ang premise ko, ang kausap dito, ang Israel, ang lahi ni Jacob. Sabi ng Diyos sa kanila, sa mga Israelita, kay Jacob, kay Israel, huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasa iyo. Aking dadalhin ang iyong lahi mula sa silanganan. Hindi ba ang pinag-uusapan dito may lahi ni Jacob na nasa silanganan. Ano? At pipisanin kita mula sa kalunuran. Aba, parehong ang tinutukoy dito, lugar Tapos, sa versikulo 6, aking sasabihin sa hilagaan, bayaan mo. Lugar pa rin yan At sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo. No? Tingnan ninyo ang kaisipan ng talagang katotohanan. Sasabihin ko sa hilagaan, bayaan mo. Sa timugan, huwag mong pigilin. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo. Alam niyo kung bakit? Kasi ang direksyon ng mundo, 4 po Silangan, kanluran, hilagaan, at timugan. Yun ang eksaktong direksyon. Pero meron pa pong ibang direksyon, di naman 4 lang Payag ka, Brad Daniel. Opo, kapatid na Eli. Parang ang East, ang silanganan, merong Middle East, merong Far East, merong Near East. Kaya hindi ko mo silangan, yun na lang talaga. Meron pang mas malayo pa sa silangan. Kaya merong malayong silangan, may malapit na silangan, may gitnang silangan. Meron namang Northeast, may Southeast, something like that. Kaya sinabi ng Diyos, pagkatapos niyang banggitin ang 4 na direksyon, silanganan, kalunuran, hilagaan, at timugan, meron pa siyang sinabi, dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo. Malayo pa sa silangan, malayo pa sa kalunuran. Meron pa kasing iba-ibang lugar Merong southeast, merong northeast, merong kung ano-ano pa. Dalhin mo rito ang aking mga anak na lalaki mula sa malayo. Di yung malayo, lugar yun Kasi lugar naman ang talagang konteksto rito At ang aking mga anak na babae mula sa mga wakas ng lupa. Dito sa puntong ito, ang mga wakas ng lupa raw panahon, hindi raw lugar. Di yata naman, yung mga anak na lalaki mula sa malayong lugar,
Tapos ang mga anak na babae, sa panahon naman, pinaghiwalay yung lalaki at babae. Ha? Mag-isip kayo mga kababayan. Ang tinutukoy dito ng salita, lugar, silangan, kanluran, hilagaan, timugan, at mga malayo pa. Malayo sa silangan, malayo sa yung mga extremities pa. Kaya sinasabi, mula sa mga wakas ng lupa. Kasi merong mga wakas ng lupa. Alin yung mga wakas ng lupa? Yun yung mga hangganan ng lupa. Basahin natin ang gawa ng mga apostol. Alin ba ang wakas ng lupa? Ang mundo bilog. Tama yon. Pero wala na bang wakas ang lupa? O ang lupa na dry land? Wala bang wakas? Meron yan. Alin yung wakas nun? Yung nasa gawa sa 13, ang sabi ganito, 13:46 natin umpisahan, kapatid na Daniel. At nagsipagsalita ng buong katapangan si Pablo at si Bernabe. At nagsipagsabi, kinakailangang salitain muna ang salita ng Diyos sa inyo. Yamang inyong itinatakwil at hinahatulan ninyong hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Narito, kami ay pasa sa mga hentil. Ayan, sabi ng mga apostol na si Bernabe at si Pablo sa mga Israelita, kailangan naming salitain sa inyo ang salita ng Diyos. Ayaw kayo makinig. Itinatakwil nyo. Hinahatulan nyo, hindi kayo karapat-dapat sa walang hanggang buhay. Pupunta kami sa mga hentil. Sapagkat ganito ang ipinag-utos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga hintil upang ikaw ay maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Abay, meron palang wakas ang lupa talaga. Sabihin mo walang wakas ang lupa. Isinugo ang mga apostol na si Bernabe at si Pablo sa mga hintil, lugar yon, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa, unto the ends of the earth. Unto the ends of the earth. Ano yung ends of the earth? Lugar yon. Doon sa hangganan ng lupa. Asan ba yung hangganan ng lupa? Bilog daw ang mundo. Pagdating sa dagat, may hangganan yung lupa, dagat yon. Basahin natin ang aklat ng Kawikaan at saka ng Hob. May hangganan yung lupa. Hindi naman pwedeng lumangoy sa dagat para mangaral si Pablo. Makain pa siya ng pating. Hanggang doon sa kahuli-huli hangganan ng lupa, lugar pa rin ang tinutukoy dyan. Basahin natin ang 29:8 ng Kawikaan. Nang bigyan niya ang dagat ng kaniyang hangganan upang huwag salangsangin ng tubig ang kaniyang utos, nang kaniyang iayos ang mga patibayan ng lupa. Kita nyo? Binigyan pala ng Diyos ang dagat ng hangganan. May hangganan ng dagat. Alin yun? Yung lupa. Saan naman ang hangganan ng lupa? Yung dagat. Basahin natin ang 38:11 ng Hob. At aking sinabi, hanggang dito ay darating ka, ngunit hindi ka na lalagpas, at dito'y titigil ang iyong mga palalong alon. Ayon, may hangganan yung dagat bilog ang mundo. Ang dagat nasa mundo. Wala bang hangganan ng dagat? Meron. Hanggang doon sa dalampasigan. Sabi ng Biblia, nang bigyan niya ang dagat ng kanyang hangganan. Di may hangganan ng dagat, lugar yon. Yun yung seashore, yung dalampasigan sa Castilla, playa. Sa Taga-Tagig, playa. Sa Portuges, praia. Ayan ang hangganan ng dagat, asan ang hangganan ng lupa? Di hanggang doon sa may tubig na. Kaya ikaw ay magiging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Meron talagang hangganan ng lupa. At ang hangganan ng lupa ay yung hangganan ng dagat.
Madali namang ma-solve sa Biblia eh. Para sabihin mo, mundo bilog, kaya walang hangganan ng lupa. Eh mali ka, yung dagat eh may hangganan eh. Eh yun nga langit may hangganan eh. Huwag mo naman sabihin ang langit eh bilog. Basahin natin, pati ang langit may hangganan eh. 19:1 hanggang 2,6 ng awit, kapatid na Daniel. Ang kalangitan ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos at ipinakikilala ng kalawakan ang gawa ng kaniyang kamay. Sa araw-araw ay nagbabadya ng pananalita at sa gabi-gabi ay nagpapakilala ng kaalaman. Sinasabi diyan ng salmista, ang langit, ang kalangitan nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At ipinakikilala ng kalawakan, yung space, ang gawa ng kanyang kamay. Tapos sa 6, kapatid na Daniel. Ang kaniyang labasan ay mula sa wakas ng mga langit at ang kaniyang ligid ay sa mga wakas niyaon at walang bagay na nakukubli sa pag-iinit niyaon. Ayon. Ang labasan niya mula sa wakas ng mga langit. Aba, yung langit eh may wakas eh, lupa pa wala. Ang kanyang labasan ay mula sa mga wakas ng langit. Di ba pareho lang? Mga wakas ng langit, mga wakas ng lupa. No? Ang kanyang ligid ay sa mga wakas niyaon. Basahin natin sa English, kapatid na Daniel. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it. Merong ends yung heaven eh. End of heaven. Eh yung ba panahon? Eh pag sinabi mong panahon, mali ka na naman talaga dyan, kumpare. His going forth is from the end of the heaven, and his circuit unto the ends of it. Meron palang mga hangganan, meron palang wakas ang langit, lupa mawala. Merong hangganan ng lupa yung dagat at merong hangganan ng dagat yung lupa. Kaya ang tinutukoy sa Isayas, lugar hindi panahon. Eh ba't nila iniinterpretasyon na ang mga wakas daw ng lupa eh yun daw ay panahon. Ang panahon, ang ibig sabihin daw, mayroong mga buko ng panahon. Sa kanya ko lang narinig yun eh. May mga buko ang panahon, parang tubo. May buko ang tubo eh. Mga buko ng panahon daw yung mga wakas ng lupa na yan. Maraming pong salamat sa inyong pagtitiyaga. Mga kapatid, salamat sa inyong oras, salamat sa inyong pagtitiyagang makinig. At salamat unang-una sa lahat sa Panginoon na nagbibigay sa atin ng pagkakataon. Kung loloobin niya po hanggang sa darating na mga araw, ipagpatuloy natin ang pagsusuri. Kaya tayo nag-aaral, hindi para manira, kundi para magtuwid ng pagkakamali.